Ang dagat na nagliliwanag sa gabi. Ang misteryo ng mga alon na kumikinang na parang bituin. Isipin mong nakatayo ka sa isang madilim na dalampasigan, walang buwan, walang ilaw mula sa mga gusali. Tanging tunog ng mga alon ang maririnig mo, pero biglang umiilaw ang dagat. Sa bawat paggalaw ng tubig, may mga asul na liwanag na kumikislap. Kapag humampas ang alon sa buhangin, parang may libo-libong bituin na bumagsak mula sa langit. At kapag lumakad ka sa tubig, bawat hakbang mo ay nag-iiwan ng kumikislap na liwanag. Pero ang tanong, paano nagagawa ng dagat na lumiwanag sa dilim? At ang mas nakakagulat, hindi ito magic. Ang kumikislap na dagat ay maaaring gawa ng mga napakaliit na organismong nakatira mismo sa tubig. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na bioluminescence. Sa simpleng salita, ito ay kakayahan ng ilang living organisms na gumawa ng liwanag. At isa sa mga pinakakilalang gumagawa nito sa dagat ay ang microscopic organisms na tinatawag na dinoflagellates. Napakaliit nila. Hindi mo sila basta makikita isa-isa gamit lamang ang iyong mga mata. Pero kapag napakarami nila sa tubig, maaari nilang baguhin ang buong tanawin ng isang dalampasigan. Kapag gumalaw ang tubig, kapag hinampas ng alon ng baybayin, o kapag may lumangoy sa gitna nila, maaari silang maglabas ng asul na liwanag. At biglang ang dating itim na dagat ay nagiging parang kalangitan na puno ng mga bituin. Pero bakit kailangang gumawa ng liwanag ang isang napakaliit na organismo? Isa sa mga paliwanag ay defense mechanism. Kapag nabalisa ang tubig dahil sa paggalaw ng predator, maaring mag-flash ang mga dinoflagellates, isang maliit na liwanag lamang. Pero kapag milyon-milyon sila, nagiging napakaganda nitong tanawin. Sa ilang sitwasyon, maaring makatulong ang flash para gulatin ang predator. Maari rin nitong gawing mas kapansin-pansin ang predator sa mas malalaking hayop na maaring kumain dito. Parang isang natural na alarm system. Isang organismong halos hindi natin nakikita, pero may sariling paraan ng pagsasabing may gumagalaw dito. At dahil milyon-milyon ang maaaring nasa isang lugar, ang simpleng defense mechanism na ito ay nagiging isang napakagandang natural spectacle. May mga lugar sa mundo kung saan nagiging kapansin-pansin ang bioluminescence sa gabi. Sa tamang kondisyon, ang tubig ay maaaring magmukhang asul. Kapag sumabay ang mga alon, parang may mga bituin na gumugulong sa ibabaw ng dagat. Kapag may bangkang dumaan, mag-iiwan ito ng maliwanag na trail. At kapag may taong lumangoy, ang bawat galaw ng katawan ay maaaring mag-iwan ng kumikislap na bakas, parang hindi ka na lumalangoy sa dagat, kundi sa loob ng isang galaxy. Pero hindi palaging ganito ang dagat. Kailangan ng tamang environmental conditions, temperatura, nutrients, dami ng organisms, at iba pang kondisyon ng tubig. Kapag nagsama-sama ang mga ito, doon maaaring mangyari ang pambihirang phenomenon. Pero may isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Hindi lahat ng kumikinang na tubig ay pareho ang dahilan. May iba't ibang marine organisms na may kakayahang gumawa ng liwanag. At ang intensity ng glow ay maaaring magbago depende sa species. Minsan ang bioluminescent events ay maaaring maging napakalawak. Sa ibang pagkakataon naman, ilang patches lamang ng tubig ang kumikislap. Kaya kapag nakakita ka ng video ng isang dagat na parang neon blue, hindi ibig sabihin na ganoon palagi ang lugar na iyon. Ang kalikasan ay hindi gumagawa ng spectacle kapag gusto natin. Kailangan nitong maghintay ng tamang sandali. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napaka-spesyal ng mga ganitong pangyayari. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang maliliit na organismong ito ay patuloy na nabubuhay sa karagatan. Gumagalaw sila kasama ng agos, nabubuhay sa microscopic scale at halos hindi natin sila napapansin. Pero kapag dumating ang gabi at tama ang kondisyon, bigla nilang ipinapakita ang isang kakayahang parang galing sa science fiction. Gumagawa sila ng sariling liwanag, walang kuryente, walang bombilya, walang switch, isang biological reaction lamang na naglalabas ng liwanag sa mismong tubig. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang dagat ay maaring magmukhang isang buong kalawakan. Kaya sa susunod na makita mo ang isang video ng dagat na kumikinang sa gabi,
Huwag agad isipin na special effect lamang ito dahil may mga pagkakataong ang nakikita mo ay isang tunay na natural phenomenon, isang mundo ng microscopic organisms na kayang gawing liwanag ang dilim. Ang bioluminescence ay isang paalala na napakarami pa nating hindi nakikita sa mundo sa paligid natin. Dahil minsan, ang pinakamalaking misteryo ay nagmumula sa mga bagay na napakaliit para mapansin. Kung mahilig ka sa ganitong mga kakaibang kwento, misteryo at tunay na pangyayari, huwag mong kalimutang i-like at i-follow ang Tinig ng Kasaysayan. At ikaw naman, anong misteryoso o kakaibang topic ang gusto mong susunod nating talakayin? I-comment mo sa ibaba. Baka ang suggestion mo ang maging susunod nating episode dahil dito sa Tinig ng Kasaysayan, bawat misteryo may kwentong naghihintay na matuklasan. Ito ang Tinig ng Kasaysayan at ito ang isa sa 10 misteryo ng kalikasan na parang imposible.